Ayan mga kapreni, so 2 araw nga palang nagkasakit ang kapreni nyo. Lagnat, ubo, sipon, trangkaso na, plus binat-binat pa. So ang hirap talaga mga kapreni kapag ang nanay na mismo ang nagkasakit, dahil kahit may sakit tayo ay tayo pa rin ang kanilang aasahan. Kagaya niyan, si baby ay nahawaan ko ng trangkaso ko, nilalagnat siya dyan, ubo, sipon. At hindi biro yung ubusipon niya, dahil ang lagnat niya rin ay umabot na ng 38 degrees Celsius. So halos convulsioning na siya, pero hindi daw pumayag na kami ay hindi talaga pumayag na i-admit. Sabi ko sa bahay na lang kami, dahil nga ang anak kong isa doon na toddler ay naghihintay sa akin. Nagsimula talaga to sa anak kong panganay. So yun nga, dahil sa palaro-laro niya sa labas, so, nilagnat siya, nagkasakit siya. Then syempre di maiwasan na mabanding siya sa akin. So nahawa ako. Then si baby, dahil nga sa akin siya na-then breastfeed, nahawa rin siya. So talagang inikot na kaming mag-iina ng sakit na ito. Grabe, kaya napasugod din talaga kami nito sa Kalawan, dahil nga wala rin mga gamot sa center. So ako hindi rin talaga basta-basta uminom ng gamot, dahil nga breastfeeding ako. So hanggang paracetamol lang ako. Then si baby, napatempra ko na siya dyan, pero talagang hindi bumaba yung lagnat niya. Naawa ko sa kanya bilang nanay. Siyempre ayaw natin nahirapan yung mga anak natin, mga baby natin. Kada hikbi-hikbi niya, hindi ko siya mabuhat dahil sobrang hinang-hinaring talaga yung katawan ng kapreni niya. So palugaw-lugaw lang din ako niyan, hindi rin talaga kaya makapagbuhat, at sobrang nangangatog yung katawan ko. Grabe yung trangkaso, malala, binat malala, sabay-sabay, buong ulo ko, buong katawan ko, parang gusto kong magpa one day, whole day ng massage. So kawawa talaga si baby. Ayan, dito sa oras na ito pinicturean ko siya, dahil kahit gusto niya pang umiyak ay itinutulog niya na lang talaga, kaya nakasalubong din yung noon niya dyan. Yung pakiramdam na nahirapan yung anak ko, mas doble sa aming mga ina.